Ganda ng panahon ngayon, no? Nung estudyante ako, pagka ganitong oras uwian na, sigurado yan, tamang laro-laro na sa kalsada yan bago umuwi, lalo na nung elementary ako. Pero ngayon wala na ako masyado nakikita mga bata na naglalaro sa kalsada ngayon. Siguro pagka sa probinsya meron pang makikita, pero dito sa Metro Manila halos wala na talaga akong nakikita. Meron man siguro baka sa ibang lugar, pero dun sa area namin wala na. Mas more on nakaano na kasi mga bata ngayon nakatutok na sa gadget. Well, siguro yun yung generation kasi nila ngayon iba dun sa generation ko dati o sa generation dati ninyo. Kung ano mang edad ninyo, kung inabot ninyo yung mga larong kalye, hindi ka problema ng mga materials na gagamitin mo basta nandyan yung mga kalaro mo, marami kayo, makakapag-enjoy na kayo. Number one dyan na hindi kailangan ng mga kung ano-anong gamit, yung tag, yung mataya-taya, durutin nyo lang isang kaibigan ninyo. Siguro naman halos karamihan sa atin nakapaglaro nun, noong mataya-taya na yun, na ma-develop mo talaga yung agility, speed pagka yun nalaro. Tapos nakakapagod din naman siya. Tapos kami ginagawa namin dati, merong boundary. Kunyari hindi pwedeng lumagpas sa certain area o street, kasi kapag sobrang lawak na nga habulan mo sa mga kasama mo, wala, mabuburot ka talaga, mapapalagong ka, kasi sa sobrang hirap talagang habulin. Kung mabilis tumakbo man yung mga kaibigan mo, tsaka nakakapagod yun. Tapos syempre bukod sa mataya-taya, laro rin namin yung, alam niyo, hindi ko alam sa ibang lugar kasi may mga nagsasabi sa kanila na hindi daw tumbang preso ang tawag sa kanila dun So yung tumbang preso yung lata na ganyan, tapos babatuhin ng tsinelas. Tapos ang goal dun dapat mapataob mo yung lata. Kasi pagka hindi, tas lahat kayo nakapagbato na nung tsinelas, magsisimula ng manghabol yung taya para makahanap ng magiging bagong taya na papalit sa kanya. Halos usually naman ng mga nilalaro namin dati sa kalsada group or team battle. Yan, yung patintero, yung guguhit ka lang ng ganyan sa kalsada, tapos may team na taya, tapos may team na sila yung papasok doon sa line na dapat hindi sila matap ng mga taya hanggang sa makabalik sila doon sa kabilang dulo kung saan sila naggaling. Speaking of yung mga guhit-guhit na ganyan, meron nga ako napanood doon sa social media na unleashing the inner child, na merong bata na naglaro doon sa isang convenience store. Papunta siya doon sa sa kuhaan ng mga soft drinks o kaya ng drinks. Tapos ang ginawa niya, dahil nga may guhit-guhit yung tiles na siya, yung step-step na ganyan, tapos nakita doon sa CCTV ng manager, tapos nilagyan niya ng sticker para magkaroon ng mag-form yung line, which is yung line na ginawa niya. Kung familiar kayo doon sa Pico, ganun yung ginawa niya. Tapos every time na merong bumibili, merong tumatalon-talon para itry yung lining ng Pico. Tapos yung mga madalas nilalaro ng mga babae, yung tinatawag nilang Chinese garter, yung merong dugtong-dugtong na rubber band or mahaba na rubber band, tas depende patahabang level by level yun, pataas ng pataas. Minsan yung mga lalaki, minsan din naman kami, sumasali kami doon pagka wala kaming magawa. Pero yung maglalaro ka ng Chinese garter tas puro kayo lalaki, parang awkward nun no? Sabihin sa'yo may potential tong bata na to pagkalaki. Tapos meron pa yung agawan base. Ngayon ulit, dalawang team yun na meron kayong tag-isang base, tapos equally divided yung team hanggang sa magkaubos-ubusan na ng tao, o kaya mahawakan ng opponent team yung base ng kabilang team para manalo. Yan. Yung bata talaga ako, physically active ako sa ganyan. Kasi wala namang ibang magawa nun
Well, nung panahon namin may mga gadgets na, meron namang may Game Boy na, may PlayStation. Pero syempre hindi ka naman basta-basta makapaglaro ka agad din eh. Lalo na yung Game Boy noon eh, kailangan mong kargahan ng battery. Eh ang mahal-mahal ng battery. Eh yan, lalabas ka lang, sama ka lang doon sa mga kaibigan mo, makakapaglaro ka na. Problema nga lang nun, sa kalaro mo ng larong kalye, pag uwi mo sa bahay, it's either amoy araw o pawisan. So baho talaga, kaya minsan pa nga madumi pa yung damit eh. Kaya libreng palo kay nanay. Kayo ba, ano ba mga larong kalye dati ang ginagawa at nilalaro ninyo nung bata pa kayo, o hanggang ngayon, kung ano yung mga nakikita nyo pang nilalaro ng mga bata sa inyo? Pero ako talaga wala na ako nakikita dun sa lugar namin eh, na naglalaro sa kalye. Tapos meron pa nga akong kakilala dyan, ewan ko nanonood man siya ngayon. Ang nilalaro nila sa probinsya daw nila is batuhan ng tae. Baho ng trip nila. Pero sabi nga doon niya masaya kasi totoo naman, hindi naman mabaho yung tae ng kalabaw. Tapos lalo na yung tuyo na, yung matigas. Tapos yun yung parang ginagawa nilang batuhan sila nun. Parang style eh, yung dito sa atin na batuhan bola. Kaso nga lang sa kanila batuhan tae. Ay ako, iba rin talaga pag sa probinsya. Tapos may kilala din ako, yung palapa yata yung tawag nila doon. Dun sa buko na kukuha yun eh. Tapos sasakyan nila, tapos downhill, dun sila nakasakay. Tapos yun yung parang ginagamit nila na slide. Dito kasi sa Metro Manila di mo magagawa yun, kasi wala naman ditong damuhan o kaya yung mga burol kung saan ka pwede magpa-slide ng palapa. Kaya siguro different location, different areas, iba't iba yung mga ginagawang mga laro ng mga bata eh. Pero feeling ko naman sa probinsya may mga naglalaro pa rin naman ngayon dyan sa kalsada. O hindi man sa kalsada, nasa labas ng bahay, hindi nakatutok sa gadget. Tapos yung magkakapikunan na kasi yung kaibigan ninyo eh burot na, pinagtutulong-tulungan na ng mga iba. O kaya minsan kasi pagkabata ka nakakaasar din eh, yung ikaw na nga yung taya, ikaw na nga yung burot, aasarin ka pa nila. Pero ala eh, that's how the game role or being played kapag bata pa. Tapos kapag gabi, yung tagu-taguan, tapos yung pagtataguan ninyo na puno eh meron palang higad, yun dali. Pero nung ano naman, nung high school ako, usually na nilalaro na lang namin ng mga kaibigan ko is it's either, kung hindi text, yung sipa. Tapos maganda sa sipa pagkakampihan eh. Pero pwede rin naman isa lang yung taya kapag nagsisipa. Yung sipa na sinasabi ko para doon sa iba eh, para malaman yung tingga na nilalagyan, yung tingga kasi pabigat, sabi nilalagyan ng something para mas madali, maganda yung pagbagsak niya. Basta ganito yung tsura ng sipa. Yan, may kakilala nga ako, yung anak niya, ang kwento niya sa akin, pinipilit pa daw niya lumabas ngayon para maglaro ng physical activity kasi sobrang focus daw sa tablet at saka sa PlayStation eh. Pagkamisan siya na lang daw nag-aaya sa mga anak niya para at least ma-experience yung mga laro na ginagawa namin ng mga bata pa kami. Hindi ko na rin maalala kung ano pa yung mga nilalaro namin sa sobrang dami nun, as in iba't ibang variation. Hindi ko lang talaga natutunan talaga eh magpalipad ng saranggola at saka magpatama ng holen. Hindi ko natutunan talaga yun. Pero the rest of the game marunong naman kaya. Kahit yung sa shato. Kasi sa shato kasi kailangan pag nilaro mo yun sa alikabukan eh, o kaya sa damuhan. Hindi kasi pwede sa simento. Nakakatuwa lang minsan pag iisipin talaga na ganyan, bringing back the memories. Kasi ibang iba, or magkakaiba naman talaga ang bawat generation. Kapag bata pa talaga, ay nako, sobrang itim sa kakalaro sa labas eh. Nung mga panahon namin lagi kasi kaming nasa
labas ng bahay, hindi kami napipirme. O minsan pupunta kami doon sa playground. Doon sa lugar kasi namin meron playground na malapit sa barangay hall. So meron doon siso, duyan, monkey bar, slides. Tsaka yung mga ganyan, pa yung pagbibisikleta. Nagawa rin namin laro ng mga panahon ng mga bata kami. Siguro malapit din kami sa sa dagat, baka nasubukan din namin maglaro ng pag-swimming sa dagat o kaya paglangoy sa ilog. Pero wala naman dito sa Metro Manila. Marami rito kanal. Yung kanal na akala ko dati nanguhuli kami ng akala ko isda. Ang butete pala. Yung mga magiging palaka. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog ko, yung kwento tungkol dun sa mga laro sa kalye o mga nilalaro ko dati sa kalye nung bata ako. So kayo, meron kayong gustong i-share ng mga nag-enjoy ninyo mga laro ng mga bata kayo, just feel free to comment down below. Pwede natin mapag-usapan yan. Lalo na sa era ngayon na bibihira na lang ang naglalaro talaga sa kalsada ng mga bata. So lahat kasi nakatutok na sa social media or sa mga gadgets and tablets. Pero minsan naman talaga pwede naman natin gawin yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace and signing out. Ciao.